Ang umaga ay sumabog sa balikwasan, Gin, na may hiyaw ng pagnanais, at tunog ng nagbabangga ang bakal. Matatagpuan sa pusod ng Tondo, Maynila. Ang Gin ay isang pugad ng pawis, ambisyon, at ang walang humpay na pulso ng buhay sa syudad. Pangoy pawis, lumang guma, at disinfectant ang hangin na naghahalo sa usok ng kape mula sa kalapit na karinderya at ang malalim na ugong ng mga boss sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang namumukod, tangis sa kakaibang kombinasyon ng raw na lakas at walang umpay na pagmamayabang. Si Jet Ramirez, ang tinaguriang gininto ang kamao ng Tondo, ay isang bagong sibol na kickboxer. Ang kanyang balikat ay malapad na parang isang manggas na nakakapit sa isang matipunot. Mahabang katawan, ang kanyang mga braso'y binubuo ng mga ugat na nagkikinang sa pawis. Ang bawat kurbada ng kalamnan ay sumisigaw ng taon. Taong pagsasanay at walang sawang dedikasyon. Ngunit sa mga mata ni Jet, hindi ito lamang dedikasyon. Ito ay pagkakakilanlan, isang titulo na karapat, dapat, ipagmalaki, at ipagyabang. Katatapos lang niya sa isang matinding round ng shadow boxing, ang kanyang mga kamao ay humahampas sa hangin na may nakakabinging bilis. Ang bawat suntok ay isang pahayag ng dominasyon. Ang kanyang buong katawan ay nakakintal sa kanyang pangako sa pagiging pinakamahusay. Ngayon, uminto siya, ang kanyang dibdib ay mabilis na huminga, ang kanyang buhok, nabasa sa pawis, ay nakakapit sa kanyang noo. Sa gilid ng ring, nakatayo ang dalawa niyang sparring partner, sina Leo at Ben, na kapwa, mas bata at mas kinikilala ang kanyang pagiging alpha. Ita niyo yan. Hiningal ni Jet, sabay punas ng pawis sa kanyang kilay gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang boses ay malakas, malalim, at puno ng kakaibang panginginig na nagmumula sa pagmamalaki. Ang susunod kong kalaban, si Montoya. Para lang siyang punching bag na may sariling kamay. Hindi niya alam ang tinatamaan niya. Umalakhak siya, ang tunog ay lumalabas na parang kulog sa maliliit na sulok ng Gin. 2 round, guwis. 2 round, at matutumba na siya. Mark my words. Tumango si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may paghanga. Wala nang makakapigil sa iyo, Jet. Ikaw ang susunod na kampeon. Siyempre, sagot ni Jet, at may kasamang tawa ng pagmamalaki. Ngunit habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon kina Leo at Ben. Sa halip, ang kanyang paningin ay madalas na lumilihis. Sumisiyasat sa isang matandang lalaki na tahimik na gumagala sa paligid ng Gin. Si Mang Oscar. Si Mang Oscar ay ang janitor ng balikwasan Gin. Matanda na siya. Umigit. Kumulang 62 taong gulang. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang kuba sa bigat ng mga taon, at ang kanyang mga kamay ay balingkinitan at may bakas ng mga luma, matitigas na kalyo mula sa mga nakalipas na paggawa. Ang kanyang mga mata ay payapa. Ang kanyang mukha ay may mga ukit ng maraming kwento, at ang kanyang buhok ay halos puro uba na, nakasuklay ng maayos. Nakasuot siya ng luma, ngunit malinis na asul na polo at kupas na pantalon. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, ngunit masikap. Kung mayroon man siyang nakaraan, tila ito ay kasing payapa ng kanyang presensya ngayon. Sa ngayon, abala siya sa paglalampaso ng sahig na gawa sa kahoy. Ang kanyang mop ay lumilikha ng isang malalim. Siyang tunog habang dinadaan ito sa ibabaw ng sahig, inaalis ang bawat bakas ng pawis at dumi. Habang nagpapatuloy si Jet sa kanyang pagyayabang, lumingon siya sa isang water cooler na malapit. Kumuha siya ng isang tasa, pinuno ito hanggang sa gilid, at uminom ng malaki.
Ngunit habang inilalagay niya ang tasa, kusa niyang pinahaba ang kamay at pinatalsik ang balanse nito na nagasota sa pagtapon ng tubig sa sahig. Isang maliit na lawa ang nabuo sa ilalim ng water cooler. Ayan na naman, bulong ni Jet, hindi man lang abalang punasan nito. Sa halip, ngumiti siya ng mapanukso. Si Mang Oscar, na abala sa paglinis sa kabilang dulo ng gin, ay napansin ang insidente. Sa kanyang mukha, walang bahid ng pagkadismaya. Anging ng pamilyar niyang maliit na ngiti na may isang klase ng kabaitan at pag-unawa. Mabagal siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay sinadya at walang pagmamadali. Tahimik niyang inilubog ang mop sa timba, kinuskos ito at dahang pinunasan ng tubig. Ang bawat paggalaw ay may kasamang ganap na pasensya, parang isang pintor na naglilinis ng kanyang kantas. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Jet. "Hoy, matanda," tawag niya. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng isang bahin ng pagkadismaya at iinsuto. "Ang bagal mo namang kumilos. Ginaganyan mo ba ang paglilinis dito? Ingat ka, baka madulas ako at magkaproblema ka." Tumawa siya ng malakas. Sinisiguro na marinig ito ng lahat. Ang ilang mga nag-insayo ay nagtawanan din. Ang iba ay iwas ng tingin, hindi komportable sa eksena. Ngunit si Mang Oscar, tahimik na tinapos ang kanyang gawain. Ang kanyang ngiti ay nanatili, at ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin sa kung ano ang ginagawa niya. Hindi nagtagal, nagpatuloy si Jet sa pag-insayo sa whites. Ang kanyang mga kalamnan ay umuumbok habang nagbubuhat siya ng mabibigat na bigat. Ang mga tunog ng bakal na nagbabanggaan ay pumupuno sa himpapawid. Sa tabi niya, mayroon siyang bote ng energy drink, kalahati na lang ang laman. Matapos ang isang set, pinilit niyang abutin ang kanyang towel, ngunit sa isang marahas na paglalaw, nabundol niya ang bote. Tumalsik ang laman nito sa sahig, isang malapot na likido na may amoy na matamis at kemikal. Muli, si Mang Oscar ay lumapit, hindi na kailangan pang utusan. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa bote, at sa mansa, tahimik siyang kumuha ng basahan at kusat mainat na pinunasan ang mancha. Hindi man lang abalang humingi ng paumanhin si Jet, isang mabilis na pagnisilang ang kanyang ipinakita, isang ekspresyon ng pagtangkil sa kanyang karapatan, ng pagtaas sa kanyang posisyon sa gin. Tila ba ang paglilinis ni Mang Oscar ay isang natural na bahagi ng serbisyo, hindi isang gawaing dapat igalang. Ang gin ay patuloy sa pag-ungol sa mga tunog ng bakal at hiyawan ng mga nag-insayo. Pagkatapos ng kanyang set ng timbang, nagpasya si Jet na gawin ang ilang mga plyometric exercise. Tumalon siya, pumihit, at gumulong sa sahig. Ngunit sa isang partikular na pagtalon, nangyari ang hindi inaasahan. Mayroong isang maliit na pool ng pawis na naiwan ng isang ibang nag-insayo, hindi ang alinman sa mga kalat na ginawa ni Jet. Ang pawis na yon, maliliit na patak, ngunit sapat na madulas, ay nakatago sa isang anino. Umagsak si Jet. Isang malakas na kalabog ang umalingaw sa gin habang bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang ulo ay tumama ng bahagya sa goma. Isang dain ang lumabas sa kanyang bibig, hindi lamang sa sakit, kundi sa matinding pagkapahiya. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang init ng dugo ay umakyat sa kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay namula sa gait. Hindi siya aksaya ng panahon para hanapin ang salarin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa matinding galit, at agad itong nakatuon kay Mang Oscar, na nasa kabilang dulo ng gin, tahimik na inaayos ang mga dumbbells
Ikaw, matanda, linisin mo yan. Sumabog si Jet. Ang kanyang tinig ay halos lumalabas na parang kulog sa gim. Ano ba naman? Bulag ka ba? Hindi ka lang janitor. Bobo ka pa. Ang mga salitang iyon ay sumabog na parang bomba. Ang ingay sa gym ay biglang huminto. Ang mga nag-insayo ay nanatili sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga mata ay nakatuon kay Jet at Mang Oscar. Ang mga boses na nag-iingay kanina ay naglaho na palitan ng isang nakakabining katahimikan. Si Mang Oscar, na hawak ng isang dumbbell, ay dahang ibinaba ito. Hindi siya lumingon agad kay Jet. Sa halip ay tahimik niyang inayos ang iba pang mga timbang sa rack. Ang kanyang likod ay nakaharap kay Jet, ngunit ang bawat isa sa gin ay nakaramdam ng pagbabago sa hangin. Isang pagbabago na hindi lamang mula sa pagbabago ng panahon. Si Jet, na sa puntong iyon ay ganap nang nawala sa kanyang sarili, ay tumayo. Ang kanyang muka ay pulang-pula. Narinig mo ba ako, ha? Pingi ka na rin ba? Basurero. Wala kang sibi. Ang trabaho mo lang ay maglinis, bakit hindi mo ginagawa ng maayos? Naglakad si Jet papalapit kay Mang Oscar, ang bawat hakbang ay may kasamang pagbabanta. Huminto siya ilang pulgada lamang mula sa matandang lalaki. Ikaw lang ay isang basurero. Gawin mo ang iyong trabaho ng tama. Huwag kang magpanggap na may silbi ka dito. Hayaan mong turuan kita kung paano igalang ang isang tunay na mandirigma, lalong lumalim ang galit ni Jet. Ang kanyang mga mata ay nakakita ng kulang, pula. Pumunta ka sa ring, matanda. Isang round lang. Isang round lang para malaman mo ang iyong lugar, para malaman mo kung sino ang totoong malakas. Ang buong gym ay nanatiling tahimik. Ang lahat ay nakikinig. Maraming beses na nilang nakita ang init ng ulo ni Jet, ang kanyang matinding pagmamayabang. Ngunit ito ang unang pagkakataon na hinamon niya ang isang matandang janitor sa isang away. Ang karamihan ay alam na si Jet ay walang preno at walang sinuman ang iisip na si Mang Oscar ay tatanggap ng hamon. Para sa kanila, si Mang Oscar ay isang mapayapa, mahina na matanda. Dahan-dahan, sa wakas, ay lumingon si Mang Oscar. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni Jet. Sa unahang pagkakataon, ang kanyang pamilyar na ngiti ay hindi gaanong malawak, ngunit ang kalmadong ekspresyon ay nanatili sa kanyang mukha. Walang takot. Walang galit. Walang emosyon na makakapagbigay ng senyales na siya ay nasaktan o natakot. Ang kanyang mga mata ay tila isang malalim na balon, walang ilalim, puno ng isang kakaibang kapayapaan na nakakakaba. Dahan, inilapag ni Mang Oscar ang kanyang mop. Ang tunog ng kawayan na tumatama sa sahig ay tila pumukpuno sa buong gym. Pagkatapos, tumayo siya ng tuwid. Ang kanyang balikat ay bahagyang bumalik sa isang posisyon na nagpapakita ng isang nakalimutang forma. Okay, Jet. Sabi ni Mang Oscar, ang kanyang boses ay kalmado, malalim, at may isang tiyak na kapangyarihan na bihira lang marinig sa kanya. 40 segundo. Masaya ka na ba? 40 segundo. Masaya ka na ba? Ang mga salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa loob ng gym. Ang katahimikan ay lalong lumalin, na iyon ay sinamahan ng isang kolektibong pagkabigla. 40 segundo. Ang isang matandang janitor ay hinahamon ang ginintuang kamao ng tondo at sinasabing tatapusin niya ito sa loob ng mas mababa. Sa 1 minuto. Si Jet ay tumingin kay Mang Oscar na may pagkabigla. Pagkatapos
ay pumutok sa isang malakas na tawa. Isang tawang puno ng pangungutya, paghamak, at ganap na pagdududa. 42 segundo. Paliw ka na ba? Matanda. Ano ang gagawin mo? Lilinisin mo ako ng mop. Sige. Tanggap ko. Ang hamon mo, ito ang magiging pinakamabilis na laban na makikita ng Tondo. Isang round para sa mga tawa. At isang aral para sa iyo, basurero. Ang mga miyembro ng GIM ay nagbubulungan. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Pagkabigla, hindi paniniwala, pagtawa, at kaunting aalala para kay Mang Oscar. Si Coach Elena, ang may-ari ng GIL at isang dating Muay Thai fighter na may mga pilat ng libong laban sa kanyang mga braso, ay nakatayo sa tabi ng ring. Ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga kilay ay nagsalubong. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatingin kay Mang Oscar. Nakita niya ang isang bagay sa mga mata ng matanda. Isang ninga, isang anino ng isang bagay na nakatago sa ilalim ng payapa nitong ibabaw. Ngunit ano? Ang 40 segundo ay isang bagay na imposibleng sambitin ng isang ordinaryong tao. Maaaring mayroon itong kahulugan. Sa isip ni Mang Oscar, ang kanyang unang nais ay iwasan ng kaguluhan, panatilihin ang kapayapaan na kanyang pinahahalagahan. Ngunit ang ulit na iinsulto ni Jet, ang kanyang pagtawal sa kanya ng basurero at bobo, ang pagyurak sa kanyang pagkatao. Sa harap ng maraming tao, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa isang bahagi ng kanyang puso na matagal nang natutulog. Hindi ito tungkol sa karahasan, kundi sa dangal. Ang dangal ng isang tao, ng isang propesyon, at ng isang nakalimutang nakaraan. Ang isang aral ay kailangang ituro, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng karunungan at pagiging disente. Ang kanyang mga labi ay bahagyang kumibot. Ang ngiti ay naging isang pinatdi, mahahalata na pagpasya. 40 segundo. Sapat na yon. Si Jet naman, ang kanyang dibdib ay umuumbok sa pagmamatas sa kanyang isip. Si Mang Oscar ay isang matandang payaso lamang na kailangan ng aral. Isang madaling tagumpay, isang palabas, upang lalong patunayan ang kanyang pagiging alka sa GIM. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng matanda. Tanging ang pagkakataon na mapahiya ito at lalong umangat ang kanyang pangalan. Ang hamon ay isang biro, isang bagay na maaaring pagtawanan kinabukasan. Samantala, ang mga miyembro ng GIM ay nagsisimula ng magbulungan. Ang balita ng kakaibang hamon ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. May mga iisip na si Mang Oscar ay nababaliw na. May mga naawa sa matanda. Alam nilang walang laban si Mang Oscar. Ngunit mayroon ding isang bahagi ng kanilang isip na nagtataka. Isang maliit na kuryosidad na bumubuo sa gitna ng pagdududa. 40 segundo. Posible kaya? O isa lamang itong pagpapanggap? Ang GIM na dating puno ng ingay, ngayon ay puno ng isang mabigat na pag-asa, isang nakakabaliw na pangamba para sa bukas. Ito ay hindi lamang isang laban, ito ay magiging isang kwento. Ang Tondo ay handa na para sa kung anong mangyayari. Ang takip silin ay bumabalot sa Tondo na may ginintuang kulay. Ang huling ningning ng araw ay sumasayaw sa maruruming pader ng mga gusali at sa mga basang kalsada. Ang dating magulong ingay ng balikwasan, GIM, ay undi-kunting humuhupa, napapalitan ng mas malalim at mas tahimik na pulso ng gabi sa Maynila. Ang hangin ay napupuno ngayon ng usok ng inihaw na isda,
ang pabango ng sambag-ita mula sa isang naglalako, at ang tunog ng mga radyo na nagpapatugtog ng malumanay na musika. Si Mang Oscar, matapos ang kanyang huling gawain, ang pagwawalis ng sahig, nanggim na para bang walang nangyari, at walang laban na nakatakda, ay tahimik na lumabas. Ang kanyang mga hakbang ay hindi kasing bilis ng mga kabataan, ngunit mayroon itong isang kakaibang ritmo, isang pagiging matiyaga, na nagpapahiwatig ng kanyang pagtanggap sa bawat araw. Walang bakas ng galit o pagkasukam sa kanyang mukha, tanging ang pamilyar na bahagyang ngiti na may isang uri ng kalungkutan sa likod ng mga mata. Naglakad siya sa mga abalang kalsada ng Tondo, kung saan ang buhay ay nagaganap sa bawat sulok. Ang mga tindahan ay nagsasara, ang mga bata ay naglalaro ng patintero sa mga eskinita, at ang mga anak ay nagtitipon sa labas ng kanilang mga bahay. Bawat mukha na nakikita niya ay isang paalala ng kanyang sariling kwento, ng kanyang sariling mga pasanin at mga kaligayahan. Si Mang Oscar ay isa lamang sa maraming kaluluwa sa Tondo, isang lalaki na tahimik na sumusulod sa agos ng buhay. Ang kanyang bahay ay isang maliit na istruktura na gawa sa kahoy at semento, nakakulong sa loob ng isang makipot na eskinita na tago mula sa pangunahing kalsada. Ang pintuan ay gawa sa plywood na may mga bakas ng mga taon, at ang mga bintana ay may rehas na yari sa bakal na nagsisilbing proteksyon laban sa mundo sa labas. Ngunit sa loob, mayroong init at pagmamahal. Ito ang kanyang santuaryo, ang lugar kung saan niya ipinagtatago ang kanyang pinakamalalalim na lihim at ang kanyang pinakamahalagang kayamanan, ang kanyang pamilya. Pagkapasok niya, ang amoy ng adobo at kanin ay agad na sumalubong sa kanya. Isang simpleng hapunan, ngunit puno ng pagmamahal. Si John, ang kanyang anak na lalaki, ay nakaupo sa maliit na lamesa, nagbabasa ng isang makapal na aklat tungkol sa engineering. Ang kanyang mga mata ay matalin at puno ng pag-asa. Si John ay ang kinabukasan ni Mang Oscar, ang bunga ng lahat ng kanyang sakripisyo. "Papa, narito ka na pala," sabi ni John. Ang kanyang tinig ay malinaw at may paggalang. Tumayo siya upang salubungin ang ama. Kinuha ang bag ni Mang Oscar at inilagay sa tabi. "Naghanda na ako ng hapunan." "Mainit pa?" Umupo si Mang Oscar sa upuan, ang kanyang mga buto ay bahagyang umungol. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay John, isang ningning ng pagmamalaki at pag-asa ang sumilaw. "Salamat, anak. Kumain ka na ba?" "Hinihintay po kita," sagot ni John. Habang inihahain niya ang pagkain, napansin ni John ang isang kakaibang bagay sa mga mata ng kanyang ama. Mayroong isang kalaliman doon, isang anino, na hindi niya karaniwang nakikita. Ito ay tila isang bagyo na nagbabanta. Ngunit ito ay nakakubli sa likod ng kanyang pamilyar na kalmado. Hindi siya nagtanong. Alam niyang kung mayroong gustong sabihin ng kanyang ama, sasabihin nito sa tamang oras. Ang pagiging tahimik ng ama ay isang bahagi ng kanyang pagkatao at natuto na si John na igalang ito. Kumain sila sa tahimik. Ang tanging tunog ay ang pagbangga ng mga kubyertos at ang malumanay na pag-uusap. Mang Oscar ay nagtanong tungkol sa pag-aaral ni John. At si John ay masayang nagbahagi ng kanyang mga pangarap at mga hamon sa unibersidad. Ang bawat salita ay isang paalala sa Mang Oscar kung bakit niya pinili ang landas na kanyang tinahak, kung bakit niya isinakripisyo ang kanyang sariling mga pangarap
Matapos ang hapunan, naghugas si John ng pinggan, habang si Mang Oscar ay nagpapahinga sa kanyang silyang yari sa kawayan. Ang gabi ay lumalalim, at ang lamig ng hangin ay pumasok sa mga butas ng bahay. Nang matapos si John sa kanyang gawain, nagpaalam siya sa kanyang ama at pumasok sa kanyang silid upang mag-aral. Nang matiyak ni Mang Oscar na nakatulog na si John, tahimik siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay lumipad patungo sa isang lumang aparador na gawa sa kahoy na nakatayo sa isang sulok ng sala. Ito ay may mga bakas ng panahon, ang pintura ay nagbabalat na, at ang kahoy ay may mga ukit ng mga taon ng paggamit. Ngunit para kay Mang Oscar, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagong kasangkapan. Ito ay isang lalagyan ng alaala. Dahan niyang binuksan ang isang nakakandadong drawer. Ang kandado ay luma, ngunit matibay. Inuha niya ang susi na nakatago sa ilalim ng kanyang unan at binuksan ito. Ang drawer ay naglalaman ng isang lumang kahon na gawa sa kahoy, siksik sa alikabok at may mga gasgas. Ang bawat bakas ay may sariling kwento. Maingat niyang kinuha ang kahon at umupo muli sa kanyang silya. Pinuksan niya ang kahon. Ang mga nilalaman nito ay nagpapakita ng isang nakalimutang nakaraan, isang nakaraang itinago sa loob ng maraming taon. Ang unang kinuha niya ay isang pares ng sipang, ang matitigas na proteksyon sa paa na ginagamit sa sikaan. Ito ay gawa sa makapal na kahoy, may mga strap na yari sa lumang balat. Ang kulay ay kupas na, ang kahoy ay may mga ukit at bakas ng mga laban. Ang amoy ng lumang kahoy at pawis ay sumalubong sa kanya, isang amoy na nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Hinaplos niya ang ibabaw ng sipang na may pagmamahal. Ang kanyang mga daliri ay naglalakbay sa mga bakas ng mga dating laban. Kasunod nito, kinuha niya ang isang gintong medalya. Ito ay kumikinang pa rin, bagamat bahagyang kupas na, at ang ribon nito ay nagpapakita na ng mga taon. Ito ay ang gintong medalya mula sa Pambansang Sikaran Championship, isang patunay ng kanyang pagiging kampiyon. Naramdaman niya ang bigat nito sa kanyang palad, ang bigat ng pagpupunyagi at tagumpay. Sa ilalim ng medalya ay isang lumang pahayagan. Naninilaw na sa edad, ang mga sulat ay bahagyang malabo. Oscar, Kidlat de la Cruz, ang tahimik na bagyo ng pondo. Ang mga salitang ito ay muling nagpabalik sa kanya sa panahong siya ay isang alamat sa kanyang sariling karapatan, isang pangalan na kinatatakutan at tinagalang. At sa ilalim ng lahat, isang lumang litrato. Ito ay isang litrato niya, bata pa, kasama ang kanyang yumaong asawa, si Elena, na may matamis na ngiti, at sa kabilang banda ay si Manong Pedring, ang kanyang matandang tagapagsanay, isang lalaking may mga mata na puno ng karunungan at isang mukha na nakaukit sa mga aral ng buhay. Ang litrato ay may mga kulubot at ang mga kulay ay kupas, ngunit ang mga ngiti ay nanatiling malinaw sa kanyang alaala. Ang bawat bagay sa kahon ay isang piraso ng isang puzzle, isang sulyap sa isang buhay na matagal nang inilibing, isang pagkakakilanlan na matagal nang itinago. Ang kanyang mga mata ay nagsara at ang mga alaala ay bumalik, malinaw na parang kahapon. Si Oscar de la Cruz, ang binata na may sunog sa kanyang puso at kidlat sa kanyang mga paa. Noong dekada 80, sa gitna ng sigla ng pondo, si Oscar ay hindi lang isang pangalan, siya ay isang sensasyon. Kilala bilang kidlat ang lightning dahil sa kanyang bilis
at sa kanyang kakayahang magpalabas ng mga sipa na kasing bilis ang kidlat. Hindi lang basta lakas ang taglay niya, kundi isang kakaibang tiyempo timing at balans na nagpapahintulot sa kanya na basahin ang bawat galaw ng kanyang kalaban bago pa man ito gawin. Ang kanyang mga kalaban ay madalas na nagugulat. Ang kanilang mga atake ay walang saysay laban sa kanyang mga kontra. Atake na lumilitaw na biglaan at di inaasahan. Ang mga sipa niya ay hindi lamang malakas, kundi tumpak na may kakayahang magpabagsak ng kalaban sa isang iglap. Hindi lang siya basta isang mandirigma. Siya ay isang artista, isang maestro ng sikaran, ang sining pandigma ng Pilipinas. Ang kanyang mga laban ay mga palabas ng pagiging perpekto, bawat galaw ay may layunin, bawat sipa ay may kwento. Nagwadi siya sa maraming kampeonato, at ang kanyang pangalan ay binabanggit sa buong bansa. Siya ay itinuring na susunod na malaking bituin ng Pilipinas, ang siyang magdadala ng sikaran sa entablado ng mundo. Si Manong Pedring, ang kanyang mentor, ay laging sinasabi na si Oscar ay may puso ng isang tigre at isip ng isang monghel. Ngunit ang kapalaran ay may iba't ibang plano. Sa isang mahalagang laban, isang laban na magdedesisyon kung sino ang kakatawan sa Pilipinas, sa isang internasyonal na kompetisyon, isang nakakapinsalang pagkahulog ang nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang tuhod. Ang kirot ay hindi lamang sa kanyang katawan, kundi pati na rin sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang pangarap ay nawasak sa isang iga. Ang mga doktor ay nagbigay ng isang malungkot na balita. Hindi na siya makakabalik sa kanyang dating forma. Hindi na siya makakabalik sa ring bilang isang sikaran fighter. Ang kanyang karera ay tapos na sa tugatog ng kanyang kakayahan. Hindi pa natatapos ang trahedya. Sa parehong panahong iyon, ang kanyang ina ay nagkasakit ng malubha. Isang sakit na nangailangan ng mahal na gamutan. At pagkatapos ay ang pinakamasakit sa lahat, ang kanyang asawa, si Elena, ay nadamay sa isang aksidente na nagdulot ng malalim na sugat at nangailangan din ng matinding pagpapagamot at matagal na rehabilitasyon. Ang bigat ng pinansya na pasanin ay bumagsak sa kanyang balikat. Ang mga gintong medalya at mga trophies ay hindi makakapagbayad ng mga bayarin sa ospital, hindi makakapagbigay ng gamot. Ang pangarap niya bilang kidlat ay kailangan niyang isantabi. Nagtrabaho siya ng halos lahat ng trabaho na kaya niyang mahanap, mula sa pagiging porter sa palengke, pagiging tricycle driver, hanggang sa pagiging janitor sa balikwasan gym. Ang bawat trabaho ay isang hakbang palayo sa nakaraan, ngunit isang hakbang papalapit sa pagtupad ng kanyang responsibilidad. Itinago niya ang kanyang maluwalhating nakaraan, itinago niya ang kanyang pagkakakilalan bilang kidlat. Hindi niya gusto na madala ni John ang bigat ng kanyang anino. Hindi niya gusto na madama ni John ang presyo na sumunod sa yapak ng isang alamat. Gusto niya na si John ay lumaki sa sarili niyang karapatan, sa kanyang sariling mga pangarap. Ang dangal, bulong niya sa sarili, habang nakatitig sa lumang litrato, ay hindi sinusukat sa kasikatan o sa dani ng iyong napanalunan. Ito ay sinusukat sa paraan ng pagtupad ng isang tao sa kanyang responsibilidad, sa kung paano mo inaalagaan ang iyong pamilya at ang iyong mga minamahal, kahit na kailangan mong talikuran ang lahat ng pangarap mo. Ito ang kanyang mantra, ang prinsipyo na gumabay sa kanyang buhay. Dahan-dahan, kinuha ni Mang Oscar ang kanyang lumang sipang at ang lumang pares ng gansilyo na kanyang itinago. Ang mga gansilyo ay may mga butas na, at ang sipang ay may mga gasgas. Ngunit, para sa kanya, ito ay mga simbolo ng isang nakalimutang sining. Sa loob ng kanyang maliit na silid, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nagsimula siyang magsagawa ng ilang mga pangunahing galaw ng sikaran.
Ang espasyo ay limitado, ngunit ang kanyang mga galaw ay likido at tumpak. Ang kanyang mga binti, bagamat may edad na at may pilat ng nakaraan, ay mayroon pa ring kakayahang magpalabas ng bilis at lakas. Ang kanyang katawan ay tila naaalala pa ang mga porma. Ang bawat galaw ay mayroong matagal ng nakabaon na memorya. Ang kanyang mga sipa ay hindi kasing bilis ng dati, ngunit ang tiempo at balanse ay naroon pa rin, nakabaon sa kanyang mga buto. Naaalala niya ang mga salita ni Manong Pedling. Oscar, ang lakas ay hindi lang nagmumula sa kalamnan. Ang tunay na lakas ay nagmumula sa tiempo, ang paghahanap ng tamang oras, at sa puso, ang tapang at ang hangarin na manatiling tapat sa iyong mga prinsipyo. Ito ay hindi isang laban para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Hindi na siya naghahanap ng katanyagan. Ito ay isang laban upang magturo ng isang aral tungkol sa respeto. Si Jet ay isang bata na puno ng potensyal, ngunit bulag sa tunay na kahulugan ng karangalan. Ang 40 segundo ay hindi sapat upang palulin si Jet sa pisikal, ngunit sapat ito upang magtanim ng isang benih ng pagbabago, isang aral na magtatagal. Sa isip ni Mang Oscar, mayroong isang kalmadong pagtanggap. Masakit ang nakaraan, ngunit hindi siya nagsisisi sa kanyang mga pinili. Ang pag-aalaga sa kanyang pamilya ay ang kanyang tunay na tagumpay, ang kanyang pinakamalaking gantimpala. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na gumagabay sa kanyang buhay. Ngunit sa loob ng bigat na iyon, natagpuan niya ang isang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng salapi. Siya ay determinado na bigyan si Jet ng isang aral na hindi lamang tungkol sa martial arts, kundi tungkol din sa moralidad, sa dangal, at sa paggalang sa kapwa. Samantala, sa labas, ang tondo ay nagsisimula ng maganda para sa pagtulog. Ngunit ang balita tungkol sa hamon ay kumalat na parang apoy sa kagubatan. Sa mga kalye, sa mga tindahan, sa mga kapehan, ang mga tao ay nagbubulungan. Ang matandang janitor laban kay Jet. Paliyo. Mayroong mga tumawa na iisip na si Mang Oscar ay nababaliw na. May mga naawa na iisip kung paano makakaligtas ang matanda sa kamay ng isang batang leon. At mayroong mga nagtatanong, mga nagtataka kung ano ang kahulugan ng 43 segundo. Sa balikwasan, Jean, si Kulshelena ay hindi pa rin mapakali. Ang mga salita ni Mang Oscar, 40 segundo, ay patuloy na umaalingaw sa kanyang isip. Nakita niya ang maraming laban, nakita niya ang maraming mandirigma. Ngunit mayroong isang bagay sa mga mata ng matanda na hindi niya lubos na intindihan. Isang bagay na nagpapahiwatig ng isang nakatagong kapangyarihan, isang nakalimutang karunungan. Kung ito ay isang simpleng hamon, bakit ganoon ang kalmado at ang katiyakan sa boses ng matanda? Ang kanyang intuwisyon bilang isang dating mandirigma ay nagsasabi sa kanya na mayroong higit pa sa nakikita. Para kay John, yun. Habang nakahiga siya sa kanyang higaan, naramdaman niya ang kakaibang enerhiya sa bahay, isang bagay na hindi karaniwan sa kanyang tahimik na ama. Ngunit ang kanyang tiwala sa kanyang ama ay walang hanggan. Alam niyang kung mayroong hamon na kailangang harapin ng kanyang ama, haharapin ito ng buong dangal. Hindi niya alam ang buong kwento ng nakaraan ng kanyang ama, ngunit alam niya na ang kanyang ama ay isang tunay na mandirigma sa kanyang sariling karapatan. Ang tondo ay magigising kinabukasan na may isang bagong kwento. Isang kwento ng isang matandang janito at isang batang mandirigma. Isang kwento na magbabago sa balikwasan, Jim, at marahil sa maraming tao.
Ang sikat ng araw ay hindi pa ganap na sumisilay nang muling gumulo ang tondo. Ngunit sa araw na ito, hindi ang karaniwang ingay ng mga tricycle o ang yawan ng mga nagtitinda ang bumulabog sa umaga. Sa halip, ito ay isang kakaibang alon ng pag-asa, pagkabigla, at matinding kuryosidad na kumalat na palang apoy sa kagubatan ng lungsod. Ang balita tungkol sa hamon, ang matandang janitor laban sa nagmamayabang na batang mandiligma, ay naging usapan sa bawat sulok ng tondo. Ito ay isang kwento na angkol sa puso ng mga Pilipino, ang munting tao na lumalaban sa kinikilala. Sa balikwasan ang karaniwang ingay ng mga bakal at hiyawan ng pag-iensayo ay napalitan ng isang kolektibong ingay ng mga tao. Ang na karaniwang tanging tahanan ng mga nag-ensayo, ngayon ay parang isang sabungan na puno ng tao. Ang bawat sulok ay siksikan ng mga tao ay nagkakabit, bisig, uunahan sa pwesto. Ang iba ay nakaupo sa mga balikat ng iba pa. Ang ilan ay nagtatago sa likod ng mga gamit sa Lahat ay naghahanap ng pagkakataon na masulyapan ng hindi inaasahang laban. Ang amoy ng palis at goma ay lalong sumidihi, hinaluan ng amoy ng street food at ang matamis na amoy ng pag-asa. Dumating si Jet Ramirez, ang ginindo ang kama ng tondo, na may kasamang malakas na hiyawan mula sa kanyang mga taga-suporta. Suot niya ang kanyang professional na kagamitan sa kickboxing, isang itim na shorts na may gintong guhit, at ang kanyang pangalang Get ay nakaukit sa likod ng kanyang jacket. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Ang kanyang ngiti ay nakakakuha ng lahat ng atensyon. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang kakaibang indayog, puno ng pagmamataas, habang siya ay naglalakad patungo sa ring. Ibinibigay niya ang mga kamao sa hangin, nagpapahid ng mga kamay sa balikat ng kanyang mga taga-suporta, na parabang siya ay isang bayani na naghahanda para sa isang madaling tagumpay. Sa kanyang isip, ito ay isang palabas, isang madaling tagumpay upang lalong patunayan ang kanyang pagiging pinakamahusay. Tingnan niyo, mga kababayan, ang bulong niya sa sarili. Habang lumalapit sa ring, ipapakita ko sa inyo kung sino ang tunay na kampiyon dito. Tiningnan niya si Mang Oscar na nasa kabilang dulo ng na parang isang maliit na insektong kailangan lang niyang tapakan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng paghamak, isang pagtawa sa matandang janitor. Sa kabilang banda, si Mang Oscar ay lumabas mula sa likod ng isang hilera ng mga treadmill. Ang kanyang pagdating ay halos hindi napapansin. Wala siyang kagamitang propesyonal, suot niya lamang ang kanyang lumang asul na shirt na may mga bakas na mga lumang labahan at isang kupas na pantalon sa pag-ensayo. Ang kanyang mga paa ay nakatapak lamang sa isang lumang pares ng rubber shoes. Walang fanfare, walang hiyawan, tanging isang maliit na bulong ng pagkabigla mula sa mga taong umaasa ng isang bagay na mas dramatic. Ngunit sa kanyang mukha, nanatili ang kanyang pamilya na bahagyang ngiti, isang uri ng kalmado na nagpapahiwatig ng isang malalim na karunungan na nakatago sa ilalim ng payapa nitong ibabaw. Ang kanyang mga hakbang ay mabagal, sinadya, ngunit mayroong isang kakaibang lakas na hindi nakikita sa kanyang pisikal na anyo. Kung titingnan mo ang kanyang mga mata, makikita mo ang isang ningning, isang apoy, na matagal nang natutulog, ngayon ay muling nagbabaga. Ang mga mata niya ay lumipad sandali sa direksyon kung saan nakaupo si John, ang kanyang anak, na may isang ekspresyon ng pag-aalala at pagmamalaki. Ngunit mabilis itong nawala, na nagpapahiwatig na ang laban na ito ay para sa isang bagay na mas malalim kaysa sa pagpapakita ng lakas. Si Coach Chelena, na nakatayo sa tabi ng ring, ang kanyang mga braso ay nakakross
Ang kanyang mukha ay puno ng tensyon. Nakita niya ang maraming laban. Ngunit may kakaibang pakiramdam siya tungkol sa laban na ito. Ang kanyang mga mata ay mataman na nakatitig kay Mang Oscar, sinisikap na basahin ang matanda. Hindi niya maintindihan ang katiyakan sa boses si Mang Oscar nang sinabi niya ang 44 segundo. Ito ay hindi lamang isang pagyayabang, ito ay isang pangako. Hindi ko akalain na seryoso nga si Mang Oscar, bulong ni Leo, isa sa mga sparring partner ni Jet, kay Ben. Tignan mo lang ang suot niya. Para lang siyang pupunta sa palengke. Oo nga, sagot ni Ben, habang sumisilip sa likod ng malaking lalaki. Pero kakaiba ang tingin niya. Parang may alam na hindi natin alam. Paliw lang yan. Si Jet ang mananalo sa 1 segundo. Kawawa si Mang Oscar, sabi ni Leo, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi rin mawala kay Mang Oscar. Sumipol ang referee. Isang malakas na tunog na pumuto sa ingay ng gin. Lumapit ang 2 mandirigma sa gitna ng ring. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Si Jet, na puno ng pagmamataas, ay bahagyang ngiti, isang ngiting puno ng paghamak. Si Mang Oscar ay nanatili sa kanyang kalmadong ngiti, isang ngiting nagtatago ng libong kwento. Ang referee ay nagbigay ng huling tagubilin. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakikinig. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bawat isa. Ang tensyon ay halos nararamdaman sa hangin. Laban! Sigaw ng referee. Parang kidlat, sumugod si Jet. Ang kanyang mga galaw ay mabilis, agresibo, at puno ng matinding lakas. Nagsimula siya sa isang serye ng mga mabilis na jabs at hooks na sinundan ng malalakas na sipa sa hita at tadyang. Bawat suntok ay may kasamang ingay ng hangin na pumipiglas, bawat sipa ay may kasamang layunin na tapusin agad ang laban. Ang kanyang mga galaw ay pulido, pinagpraktisan, at puno ng matinding pagmamalaki. Gusto niyang tapusin ito ng mabilis, hindi lamang upang manalo, kundi upang pahiyain si Mang Oscar, upang ipakita sa lahat na siya ang pinakamalakas, at ang matandang janitor ay walang silbi. Isang kalokohan lang ito, ang bulong niya sa sarili. Habang patuloy na sumusuntok, mabilis kong tatapusin ang matandang ito. Ngunit si Mang Oscar, sa kabila ng edad at kakulangan ng mga kagamitang propesyonal, ay gumalaw sa isang ganap na kakaibang ritmo. Hindi siya sumugod. Hindi siya lumaban ng direkta. Sa halip, ang kanyang mga galaw ay parang tubig, malambot, at madulas, umiiwas sa bawat suntok ni Jet na may kakaibang grasya. Hindi lamang siya umiiwas, siya ay nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bawat galaw ni Jet, ang bawat paghinga, ang bawat paglipat ng kanyang timbang. Ang kanyang tihiyang putining ay perpekto. Ang kanyang balance ay hindi matitinag. Tila ba siya ay isang punong hindi natitinag ng hangin o isang bato na hindi natatalo ng alab. Bawat iwas ay may layunin. Bawat urong ay isang bahagi ng isang mas malaking plano. Para siyang isang maestro ng chess na nagmamasid sa bawat galaw ng kalaban, nagpaplano ng kanyang sariling counter. Attack. Ano yan? Ba't hindi siya sumusuntok? Pulong ng isang tao sa magla. Naglalaro lang siguro si Jet sa matanda, sagot ng isa pa. Ngunit sa gitna ng mga bulungan, mayroong ilang mga mata na nakakita ng isang kakaibang bagay. Si Coach Elena ay lalong nakaramdam ng kaba. Ang mga galaw ni Mang Oscar ay hindi galaw ng isang baguhan. Ito ay galaw ng isang master, isang taong may libong oras ng pagsasanay sa likod ng kanyang mga galaw. Ang mga suntok ni Jet ay patuloy na pumapalpak sa hangin. Ang kanyang mga sipa
ay walang tumatamaan. Ang kanyang bilis ay kahanga-hanga, ngunit ang kanyang mga atake ay walang saysay. Ang pagkabigo ay nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Ang kanyang pagmamataas ay unting nababawasan, napapalitan ng galit at pagkalito. Bakit hindi ko siya tamaan? Ang bulong niya habang patuloy na sumusuntok. Ang kanyang paghinga ay bumibigat. Ang kanyang mga kalamnan ay nagsisimulang sumakit. Ang kanyang mga galaw ay naging mas marahas, ngunit mas mabagal at mas madaling basahin. Ang kanyang bilis ay nanatili, ngunit ang kanyang katumpakan ay nawawala. Ngunit si Mang Oscar ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, maliban sa kanyang pamilyar na bahagyang maniti. Siya ay tulad ng isang lawa na hindi natitinag ng anumang bagyo. Siya ay nagtitipon ng enerhiya, naghihintay ng perpektong oras. Alam niya ang bawat galaw ni Jet. Alam niya ang bawat kahinaan. Ang kanyang mga mata ay tila nakikita ang hinaharap. Nakikita ang bawat pagkakamali na gagawin ni Jet. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong gym. Pip! Ito ang tunog ng timer. Ang digital clock sa itaas ng ring ay nagpakita ng 0.30 segundo. Sa pagdating ng 30 segundo, isang kakaibang pagbabago ang naganap kay Mang Oscar. Ang kanyang mga mata ay mas lalong naging matalin at ang kanyang mga galaw ay nagkaroon ng isang kakaibang lakas. Ito ang kanyang tiyempo. Ito ang oras na kanyang hinihintay. Mabilis siyang gumalaw, isang galaw na hindi inaasahan ni Jet. Sa halip na umiwas, siya ay sumugod. Isang serye ng mga mababang sipa ng sikara ng kanyang pinakawalan, mabilis, at may matinding lakas. Ang kanyang mga paa ay parang kidlat. Ang bawat sipa ay dumapo sa hita ni Jet sa mga puntos na sensitibo at hindi protektado. Pahilis! Tabas! Ang mga tunog ay malakas at si Jet ay biglang naramdaman ang matinding kirot sa kanyang mga binti. Ang kanyang depensa ay gumuho. Ang kanyang balansi ay nawala. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman ni Jet ang pagkawala ng kanyang kontrol. Ang kanyang mga binti ay nanghina at sinubukan niyang lumaban. Ngunit huli na ang lahat. Habang si Jet ay nagpupumilit na bumalik sa balansa, mabilis na sinundan ni Mang Oscar ang kanyang atake. Isang tumpak na sipa. Kick ang dumapo sa kanyang tiyan. Ang lakas ay sapat upang mawalan ng hininga si Jet. Pagkatapos, isang mabilis na sweeping leg na galaw na parang isang biglaang alon ang nagpabagsak kay Jet. Pumagsak si Jet sa sahig ng ring. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong gym. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame, puno ng pagkabigla at pagkalito. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Ang kanyang isip ay parang isang blangko. Walang makita, walang maramdaman, taning ang matinding kirot sa kanyang tiyan at ang matinding pagkabigla. Ang referee ay mabilis na lumapit at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Ang buong gym ay nanatiling tahimik, ang lahat ay nakatitig kay Jet na nakahiga sa sahig. Ang mga bulungan ay naglaho, napalitan ng isang kolektibong pagkabigla. Ang mga taga-suporta ni Jet ay nanatiling nakatitig, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang mga nagtatanong kay Mang Oscar ay nagpakita ng isang kakaibang tingin sa kanilang mga mata, paghanga, pagkabigla, at isang uri ng paggalang. 8, 9, 10. Inihayag ng referee si Mang Oscar bilang panalo.
Ang ipikit ng referee ang kamay ni Mang Oscar sa air. Ang digital clock sa itaas ng ring ay nagpakita ng isang eksaktong numero, 0, 40 at 3. 43 segundo. Hindi obro na pritkalel, kundi owat na pritarito ito. Ang hula ni Mang Oscar ay natupag sa isang paraan na hindi inakala ng sinuman. Pagkatapos ng laban, walang ipinakitang pagmamataas si Mang Oscar. Walang pagsasaya. Walang pagmamayabang. Sa halip, lumapit siya kay Jet na nakaupo pa rin sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakatungo. Dahan siyang yumuko, isang tradisyonal na paggalang sa isang kalaban. Sa isang laban, Jet, sabi ni Mang Oscar, ang kanyang boses ay kalmado at malumanay. Hindi lang lakas ang kailangan. Kailangan din ng disiplina, tiyaga, at isang mapagpakumbabang puso. Hindi niya pinahaba ang kanyang mga salita. Hindi niya ipinaliwanag ang kanyang nakaraan o ang kanyang mga galaw. Tahimik siyang lumakad palayo sa ring. Kinuha ang kanyang mop at ang kanyang timba at tahimik na bumalik sa kanyang trabaho. Para bang walang nangyari. Para bang ang laban ay isa lamang sa maraming gawain na kailangan niyang gawin. Ang kanyang pagiging simple at ang kanyang pagtanggi na magpakita ng pagmamayabang ay mas malakas pa sa kanyang tagumpay sa ring. Ang Jean ay nanatiling tahimik. Ang lahat ay nakatitig kay Mang Oscar na tahimik na naglalampaso ng sahig. Ang mga tao ay nakaramdam ng isang kakaibang damdamin. Hindi lamang paghanga, kundi isang malalim na paggalang. Isang aral ang ibinigay, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng gawa. Sa sumunod na araw, at sa mga araw na dumaan, napanood ni Jet ang video ng kanyang pagkatalo ng paulit-ulit. Hindi lamang niya nakita ang kanyang pagkatalo, nakita niya ang kanyang pagmamataas, ang kanyang paghamak, at ang kanyang kakulangan ng respeto. Nakita niya ang kanyang sarili bilang isang batang leon na bulag sa tunay na kahulugan ng lakas. Ang bawat suntok at sipa ni Mang Oscar ay hindi lamang fisikal. Ito ay isang aral, isang paggising. Isang hapon, nakita ng mga ensayo sa balikwasan ang isang hindi inaasahang pangyayari. Si Jet, na karaniwang puno ng pagmamataas, ay lumapit kay Mang Oscar na abala sa paglilinis ng mga banyo. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmamayabang. Sa halip, lumuhod siya sa harap ng matanda, isang gawa ng matinding pagpapakumbaba. Mang Oscar, sabi ni Jet, ang kanyang tinig ay halos bumulong, puno ng pagkabigla. Patawarin niyo po ako. Naging bulag po ako sa aking pagmamataas. Hindi ko po nakita ang tunay na lakas. Hindi ko po kayo binigyan ng respeto. Kinuha niya ang isang bag mula sa kanyang likuran. Sa loob nito ay isang bagong pares ng sitang na yari sa pinakamagandang kahoy at may bagong strap. Ito po, para sa inyo. Hindi po ito para sa laban, kundi para sa aral na ibinigay niyo po sa akin. Hindi lang po kayo nagturo ng martial arts, kundi nagturo din po kayo ng respeto. Hindi nagsalita si Mang Oscar, tanin ng kanyang pamilyar, nangiti ang sumilay sa kanyang mukha. Dahan niyang kinuha ang sipang. Ang kanyang mga daliri ay humaplos sa makinis na ibabaw ng kahoy. Nakita ni Jet ang isang kakaibang ningning sa mga mata ni Mang Oscar, isang ningning ng unawa at pagpapatawad. Simula noon, nagbago si Jet. Hindi na siya nagmamayabang. Siya ay naging mas mapagpakumbaba, mas masipag, at mas mapagbigay. Madalas siyang nakikitang tumutulong kay Mang Oscar sa paglilinis o nagpapayo sa mga batang ensayo tungkol sa kahalagahan ng disiplina
at respeto. Sila ay naging magkaibigan, at si Giet ay naging isang uri ng tagapagtanggol ni Mang Oscar. Tinitiyak na walang sino man ang muling babastos sa matanda. Ang video ng laban, ang janitor, na tinalo ang batang boksinjero, ay kumalat na parang apoy sa mga social media platforms ng Pilipinas. Mula sa Tondo, ito ay umabot sa buong Manila, hanggang sa probinsya, at sa iba't ibang bansa. Milyong Diyos ang nakuha nito. Ang bawat komento ay nagpapakita ng paghanga sa matanda at ang pagkabigla sa kakayahan ni Mang Oscar. Hindi lamang ito isang viral video, ito ay naging isang national phenomenon. Naging sikat si Mang Oscar. Kinapanayam siya ng mga TV shows, sa sports, ng mga news channels. Ngunit sa bawat panayan, nanatili siyang mapagpakumbaba, tahimik. Hindi siya naghahanap ng kasikatan. Ngunit sa pagkalat ng kanyang kwento, lumabas din ng kanyang nakaraan. Ang mga lumang pahayagan, ang mga video ng kanyang mga laban bilang kidat noong dekada 80 ay muling natoposan. Ang buong bansa ay nagulat. Ang tahimik na janitor ay isa palang alamat, isang kampiyon ng sikaran. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng inspirasyon sa maraming tao, isang paalala na ang tunay na lakas at karunungan ay madalas na nakatago sa likod ng pinakasimpleng anyo. Si Coach Elena, na matagal nang nagtataka, ay lumapit kay Mang Oscar isang hapon. Ang kanyang muka ay puno ng panghihinayang. Mang Oscar, sabi niya, patawarin niyo po ako. Kilala ko po ang kidlat noon. Nagtataka lang po ako kung bakit hindi ko po kayo nakilala. Napakababang loob niyo po pala. Inalok niya si Mang Oscar ng isang bagong posisyon. Siya ang mamamahala sa isang bagong klase ng sikaran sa Balikwasan, lalo na para sa mga manggagawa at mga kabataan sa komunidad. Tinanggap ni Mang Oscar ang alok. Hindi para sa kasikatan o para sa pera, kundi para sa pagkakataong maipasa ang mga aral na kanyang natutuhan. Sa kanyang klase, hindi lamang niya itinuro ang mga galaw ng sikaran. Itinuro niya ang disiplina ng kahalagahan ng pagkontrol sa sarili, ang respeto, hindi lamang sa mga nakatatanda, kundi sa lahat ng tao, at ang pakikisama, ang pagiging bahagi ng isang komunidad, at ang pagsuporta sa isa't isa. Siya ay kilala bilang ang janitor na 40 at kahit segundo at ang kampiyon ng paggalang. Ang kanyang mga klase ay puno ng mga estudyante na sabik na matuto, hindi lamang sa martial arts, kundi sa mga aral ng buhay na ibinibigay ni Mang Oscar. Bilang paggunita sa aral ng pagpapakumbaba at respeto, nagpasya ang Balikwasan na baguhin ang kanilang pangan. Ito ay tinawag na ngayong Balikwasan, ang Respeto Ring, Balikwasan, the Ring of Respect. Si Mang Oscar ay pinarangalan ng lokal na pamahalaan at ng iba't ibang organisasyon ng komunidad bilang isang huwaran ng katatagan at dangal. Ang kanyang kwento ay naging isang inspirasyon para sa buong bansa, isang patunay na ang tunay na kampiyon ay hindi lamang nananalo sa laban, kundi nananalo rin sa puso ng mga tao. Isang gabi, habang nakaupo sila ni John sa kanilang maliit na sala, ang gabi ay puno ng mga bituin sa kalangitan. Siyon, sabi ni Mang Oscar, ang kanyang tinig ay malumanay, gusto kong maging sikat ka dahil sa iyong pag-aaral, hindi dahil sa pag-aaway ng iyong ama. Lumapit si John sa kanyang ama, yumakap sa kanya ng mahigpit. Papa, sabi ni John, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki at pagmamahal. Ako po ay ipinagmamalaki ko na may isang ama akong isang tunay na kampeon. Kahit na isa lang kayong janitor. Niyakap ni Mang Oscar ang kanyang anak.
Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang tulay na kahulugan ng kanyang buhay. Hindi ito tungkol sa mga titulo o sa mga medalya. Ito ay tungkol sa kanyang pamilya at sa mga aral na kanyang naipasa. Tandaan mo, anak, sabi ni Mang Oscar, habang nakatitig sa mga bituin. Ang tunay na dangal ng isang tao ay hindi sinusukat sa kanyang trabaho o yaman, kundi sa kung paano niya tinatrato ang iba at ang kanyang katatagan sa kanyang mga prinsipyo. Ang kanyang mga salita ay umalingaw sa tahimik na gabi, isang aral na mananatili hindi lamang kay John, kundi sa lahat ng nakarinig ng kwento ng ang janitor na 40 at Leila II. Ito ay isang kwento na magpapatunay na ang tunay na lakas ay nasa puso, at ang tunay na tagumpay ay nasa pagpapakumbaba.